Hello guys! Welcome back sa aking channel, Nanay Susie. Ang tips ko ngayon guys ay magkano ba ang babayaran sa pagmimedical papunta sa abroad? At paano ba mag-medical na magiging fit to work agad? Dahil maraming nagko-comment sa akin kung magkano daw ang medical sa mga first timer na hindi pa alam kung magkano ang medical papunta sa abroad kapag mag-medical kayo sa Manila sa mga first timers ay sa ngayon ay ang medical sabi ng agency ko ay nasa 4,200 daw ang medical. At kasama na daw dyan ang vaccine. Lahat-lahat na yon, general medical na siya, x-ray, ECG kung may edad ka na. Basta lahat sa ngipin, mata, lahat-lahat na yon, blood test at saka sa ihi. Lahat-lahat na yon ay nasa 4,200 daw sabi ng agency ko. Kasama na raw ang vaccine. Pero sabi ko sa agency ko ay mayroon na akong vaccine at hindi na ako pwedeng magpa-vaccine ulit dahil kumpleto na ako. Nasa 4 na tudok na yata ako sa vaccine. Sabi ko tapos na ako sa COVID vaccine. Ang sabi ng agency ko ay hindi daw yun para sa COVID ang vaccine na yun. Hindi ko alam, siguro pangontra COVID lang yun siguro ang vaccine na yun. Kasi sabi niya hindi daw para sa COVID ang vaccine na yun. Siguro vaccine pampalakas ng katawan pero dahil pagod na yung katawan ko, hindi na ako bumalik guys sa abroad. At mayroon akong tips sa inyo guys kung paano magiging fit to work agad sa medical. Sa pagmimedical guys ay kailangan ninyo ang sapat na pahinga bago kayo pumunta sa medical, matulog ng maigi at mag-relax. I-relax ninyo ang inyong katawan. Huwag kayo guys magpapamedical kapag pagod kayo sa biyahe dahil baka ang resulta ng x-ray natin ay hindi maganda at pabalikin kayo sa x-ray center. Kapag halimbawa, pagod kayo, kagaya sa akin noon, kapag pagod ako, nagpapahinga talaga ako bago ako pupunta sa medical. Umiinom ako ng maraming tubig bago ako mag-medical para ang ihi ko ay clear siya. Dahil kapag hindi ka umiinom ng tubig, ang iyong ihi ay yellowish siya. Kaya kailangan ay ang gagawin natin guys ay inom kayo ng tubig bago kayo mag-medical. Halimbawa, medical ninyo bukas, ngayong araw na ito ay kailangan ninyong magpahinga ng maigi, uminom ng maraming tubig, mag-relax. At ang tips ko guys ay para magiging fit to work kayo ay huwag kayo huminga ng malalim sa oras ng x-ray. Ay huwag kayo huminga ng malalim. Halimbawa, sabihin ni Radtech sa inyo na huminga ng malalim. Kapag huminga kayo guys ng sobrang lalim, kaya kayo pinapahinga ng malalim na malalim para bubuka ang inyong baga at makikita lahat doon sa loob ng iyong baga kung mayroon kayong sakit na nakatago o kahit na plema lang ang inyong naramdaman o kahit ubo lang ang inyong naramdaman at sipon, ang inyong plema ay makikita kapag huminga kayo ng malalim lalo na sa mga pumupuntang abroad o sa mga nagwo-work. Ito ay kapag halimbawa mayroon kayong sipon at ubo, kailangan huwag kayo huminga ng malalim sa oras ng iyong x-ray kung gusto ninyo maklear agad ang inyong x-ray at hindi na kayo pababalikin sa x-ray center. Dahil kapag ubo at sipon lamang ang ating sakit ay
ay hindi na kailangan pabalik-balik tayo sa X-ray center dahil kapag may ubo at sipon ka, kapag huminga ka ng malalim ay makikita yun sa X-ray at pababalikin ka sa X-ray center. Kaya pag sinabi ni Radtic na huminga ng malalim, ang gagawin ninyo guys ay huminga kayo ng huwag malalim na galing sa tiyan. Huminga lang kayo at isabay ninyo ang inyong balikat sa paghinga na. Ganun lang ninyo, itaas ninyo ang dalawang balikat ninyo, sabay hinga ng mababaw lang. Huwag yung malalim na hinga. Lagi kong sinasabi sa mga nag-i-X-ray na mababaw lang ang hinga. Mababaw lang. O ito guys, ang tamang pag-X-ray na magiging fit to work kayo agad. Ganito lang guys ang paghinga. Ayun, kapag sa likod guys, makikita yan na tumataas na yun. Kasi kapag huminga ka ng malalim, ganun, tumataas yung ganito mo. Kaya kapag sinabi ni Radtic na hinga ng malalim, ganun nyo lang guys. Huminga kayo pero wag yung malalim na, yung parang langhapin nyo hanggang doon sa tiyan ninyo, yung bubuka talaga ang baga ninyo guys at makikita. May makikita talaga sa X-ray guys. Ito guys ay subok ko na ito. Kapag huminga ka ng malalim, may makikita talaga sa X-ray ninyo at pababalikin kayo. Sa akin guys, ganon ang ginagawa ko. Kaya hindi ako napipinding na sa X-ray. Noon lagi ako napipinding dahil nga humihinga ako ng malalim. Pero nung nalaman ko ang technique na ito, sinabi sa akin ng kapatid ko, hindi na ako guys humihinga ng malalim sa oras ng X-ray. Kaya lagi clear ang aking X-ray kahit na may ubot sipon pa ako. Lagi clear ang aking X-ray. O sige guys, yan lang guys ang tips ko sa inyo. At sa mga nagtatanong kung magkano ang medical ay 4,200 na daw ngayon ang medical. O sige guys, yan lang. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, subscribe nyo na ako guys para updated kayo sa lahat ng mga tips na i-upload. O sige guys, yan lang. Maraming salamat.